Basta tumirik. Kapag tumirik yung fuse, yan, pakita ko na nga lang sa inyo para mas maliwanag. Okay, on natin. Yan, naka-on siya. Tingnan nyo. Naka-clip protect. Okay, naka-clip protect siya. Kapag naka-clip protect, another back job. Kagawa lang natin ng content na Joson Uranus na back job. Ito, back job na naman ulit. Ito, nagawa na natin to. Ngayon, itong modelo na to ay itong mga huling labas na modelo ng Joson Uranus. By the way, shoutout muna kay Bossing kay Sir Welmer. Yan, kay Sir Welmer. Yan ka natin, no? Doon, Sir Solid G. Yan, may love letter pa siya. Ito, nagawa na natin to. Hindi ko lang matandaan kung anong buwan, kung kailan ko nagawa. Basta nagawa na natin to, siyempre. Sabi ko sa inyo, ayaw ko magsinungaling Kung gawa natin, di gawa natin. Kung back job, di back job. Ang issue nito nung una ay, alam ko nagpo-protect lang Nagpo-protect lang siya. Sira yung biasing. Itong Uranus na ito yung mga bagong labas na sabi ko, meron na siyang fuse. Meron na siyang individual fuse dito. Yan, meron siyang fuse ito. May fuse dito, may fuse siya dito. Okay? Tapos, apat na yung fan nito. Ngayon, ang ginawa natin nung nakaraan ay ito naka-fixed bias. Yan, fixed bias na 1.8 tapos 2.7. Okay? Ay, 2.7. 1.8 tapos 200 ohms pala. 200 ohms, 1.8. Ayan, Phoenix lang natin. Hindi tayo nagdagdag ng fuse dito kasi nga may fuse na ito. Okay? Ngayon, tumirik siya. Okay, teka lang Ano ba ginawa natin dito? Nakaraan. Hindi ko na matandaan Okay. Hindi ko na matandaan kung anong ginawa ko dito. Baka Phoenix bias ko lang o ano ba. O ni-repair ko to dito. Basta, tumirik. Kapag tumirik yung fuse, yan, pakita ko na nga lang sa inyo para mas maliwanag. Okay, on natin. Yan, naka-on siya. Tingnan nyo. Naka-clip protect. Okay, naka-clip protect siya. Kapag naka-clip protect, maaaring bumigay yung isang fuse dyan. Merong bumigay na fuse dyan. Kaya tabingin yung voltahe. Kaya bumigay yung fuse, merong output na nasira. Okay, merong output na nasira dyan. Malamang itong channel 2 na to is good to. Okay, ngayon, yun pa rin naman, back job. Ang gagawin natin, baklasin natin channel 1, tapos repair na natin, tingnan natin kung bakit naka-clip and then protect siya. Pero bago natin gawin yan, promotion muna tayo agad. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe ng YouTube channel natin, paki-subscribe naman. Pindutin mo yung bell button sa gilid, select mo yung all. Ayan, kapag napindot mo na yan, mano-notified ka kapag meron tayong bagong upload na video. I-upload tayo ng video isang beses, dalawang beses kada araw. Okay? Baklasin ko itong channel 1, tapos troubleshoot natin kung bakit back job siya. Ito na, nakalas ko na yung channel 1. Si back yung may pumutok na capacitor. Ito 50 by 22 focus. Yan, 50 by 22. Okay, dito siya galing dito bumigay. Ngayon sa output tayo, output check. Hindi siya output check output check. Ang pag-check dyan ay unahin mo lang yung fast recovery diode para malaman mo kung saan banda siya, kung sa A or nasa C. Ito, naka-reverse tayo, ay shorted. Tapos dito pare shorted lahat ba yan? Shorted ibig sabihin parehas may sira to. Mukhang na-overload na naman to siguro. Ngayon, ang gagawin natin, putulin natin lahat ng emitter side nya. Yung emitter side niyan, dito banda sa may bloke na to, yung paa na yan na papuntang bloke, yun yung emitter side nya. Pwede nyo kalasin yan, para ma-check nyo pa isa-isa. Ako kasi, kwan lang yung emitter side lang pinuputol ko. Okay? Tapos, ano pa ba? Ito, pumutok to. Malamang output niya, may sira niyan, kabilaan. Kasi pares may shorted Basta troubleshoot ko na lang, and then para malaman nyo mamaya or ipakita ko na sa inyo mamaya kung ano yung mga nasira. Check ko na. Dalawang output na dali. Isang pares ba? Isa dito, yung may ikis na to. Tapos, isa rin dito. Halos magkapares sila Okay, ito. Tsaka, andito.
Ngayon, check natin. Test natin yung kanya. Yung shorted dito may ikis na to. To. Shorted to. Ano? Shorted. Diba? Okay, tapos dito yan sa may isang side. Dito ito. Hindi ka pwede mag-check dito kasi putol yung emitter niya. Yan oh, wala akong masukat to. Putol. Ito yung, dito kasi lalim kasi nga naputol siya. Dito ko sa paa niya mismo. Ito. Wala, shorted talaga siya oh. And the rest dito ay buo. Ayan oh, hindi siya short. Oh, buo yan. Tanggalin natin tong output na to, dalawa. Tapos balik natin yung mga emitter niya. Tapos mag-check tayo kung alin pa yung mga may problema dito. Tapos ito palitan natin to. Ay, dito pala may lumiyab pa oh. Focus ka. Yan, ito resistor na to. Kwanto yun, nasa amplifier stage nya. Double check natin kinalas natin yung output muna. Yan, kinalas natin to. Tapos, yung mga nangitim dito, 20, tawag nito, 12K. 12K to nandito. Tapos dito, 10K. Wala akong 10K na resistor na. Hindi ko na mahanap. Or, nawalan yata ako ng stock. Ito, bunot muna tayo sa ibang board. Yan, 12K to. 12K tuloy. Ito yung 12K. Bira, 12K ito. 12K, 10K, tapos nandito is 1K. Yan, 1K ito. Tapos dito, 50 by 22. Wala akong makitang 50. Nalagay ko 100 by 22. Tingnan natin kung puputok pa siya dyan. Mas matibay pa nga yan eh. Okay naman yan. Di baling tumaas kayo, wag lang kayo bumaba. Okay, dito. 100 by 22 yan. Mas matibay pa nga yan eh. 1K, 10K, 12K, tapos 22 UF, tapos 50 na 50 volts. Ngayon, bago kayo mag-add ng output, make sure nyo muna na wala na siyang shorted. Okay, binalik na natin yung mga block, yung emitter yung paa ng emitter. Binalik na natin yan, nakainang na lahat yan. Ngayon, testerin mo itong ito, fast recovery diode na to. Dito, testerin mo to kung may shorted pa or wala na. Okay? Dito, reverse natin, naka-reverse. Yan. Okay, wala. Dito, okay, wala din. Meaning, good na yan. Pwede na ilaban kumbaga. Ano gagawin natin? Parang wala akong makitang ito yata no? Para sa may LX20. Ito yata to, yung 50 volts na 1 UF, ito nga. Okay, ngayon magdagdag tayo ng output. Dagdag tayo ng output, tapos pwede na testing natin yan. Agad na tayo ng power transistor. Ayan, ito yung dalawa na to. Okay. Ayan, sana ba yun? Ito. Tandaan nyo, may numero yan A1943, kailangan A1943. Pag 5200, kailangan 5200 din yung ilalagay nyo. Okay? Yan. Tapos, ano pa ba? Sigurado ko, bumitaw na. Bumitaw na yung fuse nito. Isa. Ito, buo ito. Yan, buo ito. Bumitaw tong isa, oh. Ngayon, palitan natin to. Tapos, huwag nito, yung magte-testing na tayo. Pero, nagtataka ko. Parang hindi naman nagalaw tong fuse dito. Ano ba ginawa ko nung nakaraan dito, man? Parang hindi naman bumitaw yung fuse, oh. Bakit ganun, no? Okay, palitan ko tong fuse, 8 ampere lang, maganda nga nilagay nila, mababa lang, oh. Binalik na natin to. Pinalitan natin yung fuse. Sana ba yung fuse natin? Ito to. Ayan. Sira to eh. Focus ka nga. Ayaw mag-focus yung iPhone natin. Yan, ang uluntoy na loob nyo. Okay, ngayon, sukat tayo ng biasing Or tingnan natin kung may problema pa. Valve natin, naging normal. Okay, naka-normal mode na siya, oh. Ang tanong nito kung may bias siya or wala. Sana meron na. Napalitan naman natin yung dapat palitan eh. Nakagandahan kapag may fuse, hindi siya, kung masira man, hindi siya ganun kalala. Unlike sa wala, ay mauubos talaga yung output. Malas-malasin, sunog pa yung board. Okay, yan, 2.26 pa rin naman. Okay, tapos dito, o yan, pares lang, walang labis, walang kulang. Okay, nadali. Baka hinataw ni bossing na naman siguro ang todo to.
Ngayon, maglagay ako ng speaker. Maglagay muna tayo ng speaker tapos audio input. Naglagay na tayo ng speaker. Pinutol ko na yung video kasi hirap magkuha, no? Nakapan yung karton niya. Ngayon, play natin laptop natin. Okay. On natin. Minsan sa totoo lang guys, yung ganito klaseng unit, LX10, LX20, CA3, tapos yung ganito, may mga customer din naman ako bago nasira. 5 years, 6 years, bago nasira. Kasi nga, tamang gamit. Minsan kasi, akala natin malakas, maganda yung tumunog niya. Ngayon, bibiritin natin na yun pala, napipersa na siya. Hanggang sa bumigay. Diba? Tamang gamit, tamang chill lang ba? Hindi naman ganun kalakas yung amplifier nyo para hatawin nyo yung todo eh. Hindi naman immortal yung amplifier nyo eh. Gamit lang yan, nasisira rin naman. Yun oh. Ayan, dalawang channel na yan. Ala, original music pala to. Pre. Ayun, mga makapiright pa ako. Okay na. Nadali, yun lang lang dadali. Bali, isang pares na C5200 and then A1943. Tapos yung mga nasunog, hindi man to. Actually, nangitim tapos yung isang nasunog, tapos yung capacitor na tumalsik. Yun lang pinalitan natin. Okay, sana nakapagbigay idea ulit tayo sa mga kapwa natin technician. Backjob na gawa natin. Kung paano gawin yung ganito klaseng unit, di ba? Yung may output na nasira. Kapag mag-clip protect yan, kadalasan dyan, yung isang fuse bumigay. Yung isang side niyan bumigay, yung isa hindi. Kaya naka-indicate siya ng clip protect. Okay? And then, dahil umabot ka sa part ng video natin na ito at hindi ka pa rin nakapag-subscribe, nood ka lang nanood ng video natin ha. Paki-subscribe ng YouTube channel natin ha. Pindutin mo yung bell button sa gilid, select mo yung all. Yan, kapag napindot mo na yan, manonotified ka kapag meron tayong bagong upload na video. Nag-upload tayo ng video isang beses, dalawang beses kada araw. Okay, God bless and then peace natin lahat.